Pointers pa rin, tutorials kung paano tayo para at least makuha nyo yung ano dapat gawin. Pati yung dito rin secondary ano guys, secondary cup shop po tatawag na ito. Ila yun. Okay, so next week sa pating gagawin guys, kakabit na natin yung okay. Yan, hawak ko brad no. So dahil walang timing mark yun eh. So dito ka magpa-marking. Ayan, so tingnan nyo kina. Sige, tanggalin. Palang araw guys, so ang gagawin natin ngayon magta-timing tayo. Basic pointers pa rin, tutorials paano tayo mag-timing ng Ford Ranger 3.2. Okay, so almost part 5 na to. Ang gagawin natin, ikakabit natin yung dual overhead camshaft, tapos yung kanyang timing chain mechanism, yung timing chain sprocket, yung timing chain, and then yung kanyang dito sa mga kanyang common rail, yung setup nyan. So ayun, ituturo ko sa inyo step by step tutorials, okay, para at least makuha nyo yung ano dapat gawin. Pati yung dito rin sa may part ng dito, ano natin yung guys, ititira din natin yun para makita nyo kung paano tirahin. Okay, so ang unang natin gagawin yung kanyang intake, yung kanyang ano intake camshaft, saka yung exhaust. Ayan, ito mga brador. Mahilig kayo mo mag-iro Brad, ang atong chief mechanic. Wah! Ayag kayo. Smile man. So ayan, kakabit na natin dandaan. So ito yung kanyang exhaust. So basic pointers pa rin na magtatanggal kayo ng ano, ng dual overhead camshaft. Kung walang marking, before nyo tanggalin, dapat markingan nyo na para hindi kayo may pumalito, hindi kayo ma-confuse. So ayan, exhaust. Ito naman yung kanyang intake side. Yun. Yan yung mga ano, tapos ikutin. Dito naman sa side na to, basic pointers pa rin. Yung part ng exhaust, meron siyang ano, may marking dito. Ito yung ikakabit dito, yung natawag na ano, na tawag niyan yung sa may alternator, yung pinaka-vacuum niya para sa brake booster. So meron siyang mechanism dito, kaya hindi kayo malilito dahil yung exhaust na ano, na camshaft is ano, meron siyang hiwa. Okay, so yung intake wala. So kahit magkabali-bali okay lang, pero mas better talaga yung malalagyan niyo ng marking bago niyo ikakabit yung ano, yung bago niyo tatanggalin. Okay, so dapat pag kinabit nyo, basic pointers pa rin, dapat suabe, umiikot talaga, umiikot pag kamay, yan o, yan, daliri ko lang umiikot siya. So ibig sabihin suabe yung tira, yan o. Okay, so yan ang kailangan niya, kailangan na suabe yung galaw ng mga wata moves ba. Yung kanyang secondary ano guys, secondary camshaft po, natawag na yung pinakatakip ng wall overhead camshaft. Ayan, secondary ang tawag dyan, or secondary head, yan natawag dyan. So ito naman yung kanyang rocker arm mechanism. So roller type yan, yung mechanism ng ano, ng Ford Ranger. Ayan o, mostly sa mga Ranger, pag malalakas yung black smoke, talagang bulwak talaga, ang problema niya, nababali ito, nababali yung roller bearing, tsaka yung rocker arm. Pag nabali yan, yan ang magiging problema. Okay, so ito na yung setup ng mga pyesa. Ito yung sabi ko kanina na ano, yung tatawag na nakakonect ito sa ano, sa part ng ano, part ng brake master. Ito yung pinakahigop. Okay, may sarili siyang pump na nakakonect naman ito doon sa tinatawag na ano, sa exhaust camshaft sa pinakadulo. Kaya hindi kayo malilito sa dual overhead camshaft kasi yung exhaust merong marking at yung ano, yung tawag niyan, yung intake is wala. Okay, so yan ang magiging pinaka-drive niya, is yung camshaft para magbomba ng hangin para doon sa brake booster malakas yung kagat ang brake mo. Okay, pag once na tumigas yung brake mo, mangyari ito yung problema mo, itong assembly na to, ito yung papalitan. Okay, so ito yung ano niya, timing chain guide. Okay, ito naman yung timing chain with sprocket. Okay, so ayan na, sige, kakapit na natin ito guys, tandahan natin yung secondary guys. Yan, oil ito po. Tangin ng oil. So ito yung secondary. So magkakapit na tayo guys. So maglalagay na tayo ng ano, gasket oil. So basic pointers pa rin, maglalagay ka ng gasket oil nito, kailangan manipis lang.
Okay, huwag makapal. Kasi ano, magkakaroon ng pagbabago yung ano, yung clearance in between dito sa cylinder head saka yung sa kanyang secondary cam cap. Grabe pangalan, no? Cam cap. So shout out sa BB. Mga tumbrador, Brad Ping. Ramil, ang ating chief electrician ano. So, ikakabit na natin. Okay. Wait. Okay. So, set up natin guys. Ano. So, maglalagay natin ng mga bolt. Okay, so basic pointers pa rin guys. Once na nakabit nyo na yung secondary, so ang gagawin nyo muna yan, sabi ko nga kanina, na ikakamayin nyo muna yung bawat higpit ng bolt. Okay, so pag nakamay nyo na yan, hihigpitan nyo dandahan yung mga bolt, tapos iikutin nyo yung mismong camshaft para makita nyo kung masabit ba o hindi, o yung ating kinabit na mechanism, especially yung kanyang dual overhead camshaft. Dapat nakakamay po yan. Okay, so pag hindi yan nakamay, ibig sabihin may sabit yan. So yan technique guys, pag naghigpit na kayo, kailangan iniikot-ikot nyo ito. Parang main journal din or crankshaft, kasi pag hindi yan umikot, na higpit na kayo ng 30 at hindi siya umikot, ibig sabihin sabit yan. So may problema. Okay, so yun yung mga tandaan nyo guys, basic pointers, para at least alam nyo yung paano itrayan. So maghigpit na tayo guys. Ang higpit ito is nasa mga 25 to 35 ang higpit, o ang yung range, depende po yan sa tawag yan sa laki ng head or na taas ng bolt.
So dapat tawag yan specific po yung tigpit nyo dito, kasi pag hindi po specific, may posibilidad na mabali po yung yung inyong tawag niyan, yung bolt. So yun po yung tandaan nyo guys. So unang arangkada makikita nyo left and right, gitna muna left and right, and then hanggang matapos yung pinaka last stroke is 25 to 30. So yun po yung pinaka standard nya. Okay, so fast forward natin guys para mabilis. Tara. So 30 to 35 guys. Okay, so 30. So ang final is 45 ang final niyan. So tayo magigpit guys. Okay, so ang gagawin natin na next step natin is ikakapit na natin yung yung kanyang assembly ng rocker arm. Okay, so assembly yan, pag binabali dyan, problema mo na yan. Okay, sige, tara, kapit na. Yun. Bago ka magkabit to, kaya i-timing mo ito dito yung para pag bolt. So basic pointers pa rin bago kayo maghihigpit ng ng rocker arm bolt nya, kailangan naka-timing ka muna dito. So dahil Pilipino tayo, hindi na kami bumili ng tools, so papakita ko lang sa inyo kung ano yung dapat gawin. So si Brad Bing ang gagawa ng timing. Ayan, kita nyo yun. So gumawa kami ng tools guys na stainless para itusok natin to timing nya. Ayan o. So kailangan tuhog talaga siya dun sa butas. Ayan o, may butas siya dyan. So kailangan sentro siya. Ayan. Ayan o. So naka-timing na siya guys. Pwede kayo gumawa ng sarili yung timing mechanism. Ayan. So basic pointers. So yung exhaust hindi na kayo malilito kasi kami nalilito na kami kanina, pero okay lang, laban lang. So ayan, lalagyan mo na ang marking saka ito. Okay, so sige. Tapos lalagyan mo na ng mga oil yung mechanism ng rocker arm para sureball. Ayan, lagyan mo ng oil, Brad. Okay, so kakamay muna natin guys. So ayan, kakamay pa rin natin yan. So ayun na, higpit na tayo guys. Tara. Basic pointers pa rin na maghihigpit kayo nito. Unang-una, sabi ko nga lagi sa inyo, kakamayin nyo muna. Okay, so kailangan nakakamay yung higpit bago kayo gagamit ng torque range or mismo yung mga range na. Okay, so yun ang basic pointers guys para hindi talaga magkamali yung tira nyo. Okay, so una, gitna, kaliwa or kanan o kaliwa, depende, alternate hanggang mag-okay na siya. So tandaan nyo guys, yun talaga the best way para ma-sureball talaga yung trabaho nyo. Okay, so sige, fast forward natin guys para dito tayo.
final torque is 20 lang yung torque nito guys. Up. Okay, at least alam nyo yung basic pointer. So pakinggan natin guys yung pitik ng torque. Up. Up. Okay. Okay, so okay na guys. Ang next move natin, magagawa tayo ng magawa tayo ng timing mechanism. So tara. Okay, so next step natin gagawin sa timing mark na tayo ng timing sprocket. So ayan guys, yung kanyang exhaust part ng kaliwa. Mayroon ding timing yan. Kailangan sentro yan siya. Pag hindi yan na sentro so ito yung marking nyo. Ayan o. Arrow. So itatapat dito yung yung timing chain. So next step natin gagawin is yung kanyang intake naman na timing sprocket. So tawag nito timing sprocket. Ang ating mirador si Brad Ping. Against the light ko po. Wow, seryoso man kayo. Ayan guys, nakabit na natin. Eh, tinatawag lang po. So kakabit yung kanyang kadena. So ito na guys, kinabit na natin. Isabay natin ang pagkabit yung timing sprocket tsaka kadena. Ganun lang kasimple. Kasi simple talaga siya. So may kita nyo yung timing, napakadali lang naman eh. May mga marka naman yan eh. Hindi na kayo mahirapan. Kasi may marking naman siya eh. So kung mahirapan kayo, kailangan nyo mag-research, kailangan nyo theory. So ayan, laylay siya. Ito naman dito sa kabila to. Yan, dyan magtatapat na naman nandito. Ikutin ng konti yan. Hindi pa nagpita natin yan, no? Yan. Sige pa. Sige pa. Ops, cobra. Tama, no? Hindi, abante pa. Up. Yan, okay. So, yan ang timing niya. Okay. Okay, so balik ako mamaya guys. Pag makabit na natin yung buo para makita nyo kung paano tinira. Medyo mahirap ng konti. Pero laban lang. Pinawisin ng ating bida. Brad, shout out. Ito na. Sige, balik ako guys. Pag makasimbol ko na para makita nyo yung paano sinet up. Kailangan tisado yan. Okay, so yung kadena kailangan tisado. So kailangan marunong ka mag timing dito sa loob. Yan. So pag hindi ka marunong, mahirapan ka. Smooth is ikakabit na natin yung timing chain guide. Yan. Medyo mahirap ikabit kasi yun. So pag magkakabit kayo niya, kailangan i-setting nyo lang muna, okay? So yan. Paala nga dyan, boss, magka. Perfect lang na ako ni Dira. Good, yan o. So mag-timing kayo guys, kahit pa isa-isa lang muna. Yan. So kakabit tayo ng guide sa taas. Magkakabit kayo ng guide dito guys, kailangan mabasa nyo yung number or letra nakaharap sa inyo. Yan. Sige, salpak ko muna. So dito naman ang ikakabit natin. Yan. Kamay lang muna lahat, saka na lang magigpit pag na-final na lahat ng chain guide. Huwag ka ng kotso, Brad. Yan. So yun. Okay, so set up na. So dito tayo mag-set up sa kabila. Yan ang pinaka-last kay yan eh, higpit yan eh. Hugutan na O yan na lang, hugutan na tanan. Sabay-sabay yun na lang. Siyempre, putol. Ay, putol. Okay, so dito na tayo sa kanyang chain tooser. Chain guide tooser guys. Yan, higpitan mo na yan dyan, Brad ko na. Higpitan mo na rin sa taas yung mga tanggal. Yun. So yan na guys, na-set up na namin. Okay na, Brad. So nakabit na natin, yun na lang, di ba? Sige, mamaya i-set up natin mamaya kung paano yan. Tapos na sila.
Next step natin gagawin guys, kakabit na natin yung kanyang hydraulic user. Okay, so kailangan natin ng backup. Sige, tugan ko muna Brad. Sige. Tulak. Wala tayong lock, hindi natin nakabili ng lock guys. Okay. Sige, bolt. So, ganyan ang technique. Pag halimbawa wala na kayong option. Kasi yung pin lock natin na nahulog, nawala. Kaya yan muna gawin paraan. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin. Ang ginawa na kasi natin, wala tayong pin lock dito. Ay wala kami makita nga pin. So tinulak na natin, push. So higpit na siya. Okay, so ayan na yung setup. Ayan, tingnan nyo yung setup. Ayan. Okay. Ayan, hawak ko brad. Ano. So kita nyo, angle pa yung papunta dun. Sentro mo dito. Sentro dito. Sentro dyan. Sentro dito. Kwarta siya. Ganun ang mangyayari. Okay, so set up na yung marking. So ginawa namin, nag-marking kami ng amin. Pero at least makita nyo yung kung paano ko tinira yung birada dyan. Okay, so panalo na. So ang gagawin natin, magre-retight na kami. Higipitan na namin lahat ng mga torque, lahat ng bolt na mayroon dyan. Para dito, maluwag. So higipitan na natin. Okay, so after nan, okay na yan. So at nakuha nyo na basic pointers. So okay. So dito guys, papakita ko sa inyo yung marking na mismo sa main, mula sa main journal papunta doon sa kanyang differential at yung tinatawag na CPK, tawag niya na crankshaft position sensor doon sa likod mismo ng kanyang differential na nakakonect, pati yung kanyang ngipin sa ngipin. So itatapat-tapat natin doon. So pakita ko sa inyo guys kung ano yung pinaka, para hindi kayo malito at makuha nyo yung tamang setup mismo sa crankshaft main journal sa pamamagitan ng kanyang mismong flywheel. So may saktong timing din doon guys para makuha mo yung tamang setup ng crankshaft. Okay, so ito na yung kanyang guys, flywheel. So yung timing nito ganun din, meron kang itatapat mismo sa kanyang tapat ng kanyang tatawag na crankshaft sensor. So yung crankshaft sensor, makikita nyo ang butas nito ito pahaba, tapos the rest parehas. Ngayon titingnan nyo sa itong butas na to, may isa dyan na nag-iibang butas. Hanapin natin, ito, kita nyo yan, yan yung butas na nag-iiba. Ito, so ibig sabihin yan, nakatapat na mismo yan doon sa crankshaft sensor. So yung ibutas ng iba, so marking nyo yan guys. Kailangan alam nyo rin yan, kasi pag matapat mo dito yan, hindi yan naandar. So kailangan mo itapat dito. Yan o, siya lang nag-iiba. Kita nyo, iba yung marking. So wala nang ibang tawag nyan, butas ng ganito, kundi siya lang. So yan mo itatapat yung sensor ng crankshaft. Okay, so at least alam nyo yung basic pointers kung paano siya itrahe. So mamaya papakita ko sa inyo pag na-set up natin lahat para makita nyo yung tamang setup ito para hindi kayo malito. Okay? So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung setup naman ng timing nito ng flywheel. Ito yung tawag niyan, yung sasabi nyo sa inyo kanina na merong nag-iiba na nagbubukod tangi. So mangyayari yan pag naka-timing ka dito, naka-timing ka naman sa main journal doon sa crankshaft. Okay, so dito naman yung kanyang setup naman dito, tatama din yan. Setup, ayan. Ayan, sorry. So, ganyan. So, ayan. So, may kita nyo, pag sinentro mo to, ayan o, sisentro din siya mismo sa butas. So, para na siyang sa mga F6A na mga makina, timing ka doon sa main journal, dahil walang timing mark yun eh. So, dito ka magmamarking. Ayan. So, tingnan nyo, sige, tanggalin mo, Brad. So, ayan, diba? So, ayan yung butas niya, yan ang timing niya. So ganun ang pag timing markup nito guys. At least nakuha nyo yung basic pointers kung paano siya titrahin. So ganun lang kasimple. Okay, so ito na yung kanyang sensor crankshaft. So pwede mo siyang adjustin, na-adjust to depende rin sa iyo kung paano yung distance nito. Ito yung standard nito, hindi ito gagalawin. Okay, so yan na siya kasimple. Sentro na. Okay, good. So ang torque nun is nasa mga 10 to 15 lang yung higpit. So tama-tama lang guys, kasi baka mabalik. Same lang din dito, maghigpit kayo sa mga 10 to 15. Ito nasa mga 15 to ang torque nito. So ito stainless na ginawa namin. Gagawa kayo ng setup. So pag na-timing mo na yan, mabubunot mo na to kasi nga sentro na siya eh. So pag hindi naman sentro, di makapasok yan. Ibig sabihin hindi So for final na guys, ayan na. So ito na yung kanyang final timing. So ito yung kanyang exhaust, makikita nyo dito. Merong natawag na marking, ayan. So kailangan nakatapat yan dito sa kanyang arrow. Okay? So arrow, tapos yung kanyang kadena.
So same lang din dito. Pero may iba kasi na wala nang walang color coding yung kadena. So kailangan alam mo lang kung paano mo siya i-set up. Okay? So ang setup nito guys, pag magtira ka nito, makikita mo yung parang gatla dito, ayan oh. So itatapat mo siya diyan. Okay? Tapos pag tapat mo siya diyan, yung butas dito, sentro mo rin. Ayan, pag na-sentro mo na rito, kita nyo, sentro, equal talaga sila, 'di ba? So yan lang, diyan ka lang magtitingin ng timing, automatic yan sa pull line dito. Eh konti lang clearance yan dito, magpapasok naman yan sa ngipin, okay pa rin. Okay? So pag mga nakakabili kayo ng timing chain na walang marking, pagdating naman dito sa dito naman sa may sa common rail, same lang din. So makikita nyo guys, yan tapat, nag-iiba yung nag-iiba tong isang to. So dito katitira niyan, naka-timing yan dito. Ayan o. Yan yung parang marker na dito, diyan ka timing. Okay? Pag walang mga marking yan ng mga sistema. Tapos dito naman, tinuro ko sa'yo kanina, tatapat mo lang yan dyan kasi ito meron tools na nakakabit dito, wala tayo yan. So Pilipino tayo, so gawa tayo ng sariling marking. So set up mo yan dito, tuhog mo rito, itapat mo rito yung ganun. So okay na siya. Pero nung ginawa namin, nagmarking muna kami ng sarili para sureball talaga. Kasi ito, yung sentro niyan, itong ngipin na to, sentro yan dito sa marking niyan, mayroong gatla. Okay? So tapos pag natapos niyan, check nyo. Pag walang play, kailangan walang play Kaya kung may play, ibig sabihin yung kadena nyo, subject for replacement na. So palitan na yan pag medyo may play na. Okay, so yan na. So sige. Okay, so ang gagawin natin is magkakabit na tayo ng kanyang tatawag na oil seal sa kanyang likurang bahagi. Okay? So ayan guys. So lagyan natin ng oil seal. Although may rubber na siya, mas maganda nang lalagay ka na ng oil seal para sureball na walang walang sakit ng ulo. Oh yeah. Ayan, sureball. Tapos kabila din dito, bawat din ikabit. Okay, so basic pointers pa rin guys, itong kanyang oil seal, naka-set up na itong white. So magkakabit kayo ito para di mag-leaking, kailangan ito talaga. Meron siyang may plastic. So nakaumang na yan para nakaligpit yung kanyang labi dito sa inner. Kasi pag wala to, automatic yan, magli-leaking yung mo, main journal. Kaya kailangan yung meron tong may hindi niyo tatanggalin tong plastic, okay? So at least alam niyo yung mga basic pointers. So mamaya pag kinabit natin yan, matatanggal na itong puti, pull out na yan. So may iwan na yung lips na doon, alalapat na dyan mismo sa mo, yung journal mo. Atong birador, blood payat, ayan. Ramil, nagbirada ngayon. Okay, so dito naman tayo maglalagay. Diyan sa gumo lang pre. Yung magtatanong sa akin, bakit dinalagyan pa rin ng sealant? Kasi alam nyo guys, pag hindi natin malagyan ng sealant yan, may time na hindi natin control yung yung seal. Pag nag-leaking, so automatic baba ang transmission, malaking trabaho. So gawin natin, wala pang leaking, lagyan na natin ng maayos. Kahit sabihin na okay pa man yung rubber niya, pero para sureball talaga na hindi mag-leak. Kasi kung mag-leak, malaking trabaho, malulugi tayo. Okay? So yan ang mga basic pointers pag titira kayo ng mga oil seal. Yung mga ganito, lagyan nyo talaga ng sureball na seal. Pag matapos yan, pakita ko yung timing niyan kung paano ilalagay yung timing doon sa kanyang differential. So okay na, so gigabit na natin. Ikaw kabit na natin guys kung paano ikakabit. Okay. Double check. Tara. So yan, i-push mo muna palabas ng kaunting bagya. Ayan, sentro muna. Balik. Okay, so ulitin natin. Ulitin natin guys, part 2. Ay, sagad lang siya dito. Sige, yan. Yun. Okay. Panalo. Oh, sorry. Okay na guys, so ibig sabihin, i-steady mo lang. Salpak mo na agad. Para kwarta agad. Oh, di ba? So higpit na tayo guys. Ayan, so higpit na tayo guys. Same procedure, kamay-kamay lang din muna para okay. Isin nila? Isin. Oo, yung okay, so higpit lang tayo guys. After nyan, okay na yan. Ang torque nyan sa mga G's lang. G's, about sa G's.
Okay, so lapit na. Tapos na natin yan, higpit. Yan, so higpit niya yan ng yun, tamang higpit lang. Okay. So check nyo guys yung yung oil seal natin. Di ba? Pantay talaga siya, lapat na lapat kasi dahil dito ginawa nating tools. Okay na yan. Okay, so ayan na, last higpit. Doos yung higpit guys. Okay. So yun. So ayan na, set up na. So plaster na plaster, magandang pagkakalapat. Okay. So sige, okay na tayo. Kakapit na tayo ng guys, timing chain cover. Ayan, kakapit na natin yan para maging sarado na siya, close na siya. So ang ilalagay natin is casetol. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa inyo lahat. Please subscribe to my YouTube channel, comment lang kayo, tapos sa aking FB page, and then I will reply anytime, anywhere guys. So through voice message, okay? So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Na